At gusto ko din itanong sa'yo, ano ba nangyari talaga? Actually, kaya ako siguro bumayat ng ganito. Ayan, Para ang laba social naman. Chamomile 'to? Oo. Dilma chamomile. Ito yung ano, yung lumalabas yung ano, Genie. gin Bawal ka tumawi. So, hi mga besh! Welcome back to my YouTube channel! For today's vlog mga besh, ito na, grabe. Sobrang tagal ko ditong hinintay kasi for the first time after 1 year, galing ako ng Canada at bumalik na ako dito. Ngayon lang kami nagkita ng kaibigan ko, si besh kong si Ricky. Ayan na, kamusta na, nagulat ako sa kanya. Kaya ayun, binigay niya ako ng chance na makipagkwentuhan, makapag-bonding. And sa totoo lang ngayon ay 2 o'clock na ng madaling araw. Kakaloka. Please welcome our guest for tonight. Wow! Ang ating kaibigan na si Ricky. Hi everyone! Welcome to vlog. Kamustahin mo naman sila? Kamusta ka naman daw? Kamusta kayo diyan? Ito okay lang, ito, cute pa din kahit pumapayat. So, kamusta na nga ba ang kaibigan kong si Ricky? Ito, pumapayat, tumatanda na kasi kaya marami ng sakit. Kasi sa totoo lang, ang dami nagtatanong, ang Oo. dami nagsasabi sa akin, "Uy, kamusta na yung kaibigan mo? Parang hindi na kayo nagkikita." Actually, sa totoo lang, matagal kami hindi nagkita. Sabi ko nga sa mga kakilala ko din o kaibigan ko din, kasi sa totoo lang si Ricky, ang ugali nito, magpapakita na ngayon, pero hindi ko alam kung kailan sa susunod. Bakit ganon? Siguro yung hitik ng oras. Ayun, minsan tinatamad na rin. Nakakatamad din talaga 'no? Kasi ang layo namin. Ang layo, hindi totoo naman talaga, 'di ba? Sobrang layo natin sa isa't isa. Oo, 'di ba? Actually, may kaibigan din kami ngayon na si Edward. Ayan, shoutout natin yung kaibigan Hi, natin. Edward, Ano, kahit nainis ka sa akin, we love you. akin din. Bawal ka tumawa. Ayun. Yun yung kaibigan namin. Kasi sa totoo lang, biglaan lang din yung message sa akin ni Ricky na imagine mo, gusto niya makipagkita. 12 o'clock na ng madaling araw. Umaga na siya actually. And sabi ko nga sa inyo, 2:00 na ng madaling araw. Doon lang nagka-time eh. Oo, sobrang busy. And then bukas ako hindi naman ako pwede. Tapos Sunday hindi din kami parehong, ay ako pwede, pero siya hindi naman siya pwede. Okay. Ganon ka ka-busy talaga, friend? Mas lalo ngayon. Kamusta ang work? Ayun, ganun pa din. Parang nilalaro na lang ang trabaho ko. Saan ako itapon, doon na lang ako tinatapon. Kamusta naman ang buhay mo dito sa UAE? Ang buhay ko sa iyo, ganun pa rin, paikot-ikot lang. Pero ngayong araw na to, August 8, ay 13 years na ako dito ngayon. Wow! Happy 13 years! At balita ko, birthday din ng mama mo. Birthday rin ni ma'am. Happy birthday Happy po! Ma. Happy... Nag-reply. Oo, sabi niya. Andyan lang daw siya. Oo, kaya pala. Actually, nasa loob siya ng McDonald's eh. Birthday niya. Ayan, So, yun. Ricky, ano ba yung mga nababalitaan ko din? Bakit nga daw ba pumayat ka ng ganyan? Kasi ang dami nagsasabi din sa akin. Isa din sa mga dahilan kung bakit gusto nga kitang kausapin, bonding, at gusto ko din itanong sa'yo, ano ba nangyari talaga? Actually, kaya ako siguro bumayat ng ganito dahil siguro sa katigasan ng ulo ko at naging swell na kasi nga sa edad natin ay hindi na rin tayo talaga hindi na tayo pabalik eh. Patanda na tayo eh. Kung ano yung mga bawal talaga, minsan hindi na natin naiisip. Maiisip na lang natin kung may nararamdaman na tayo. Katulad yung naramdaman ko ngayon, dahil nga sa sitwasyon ko nga pagkabiglang payat, nagkaroon ako ng kaunting sakit lang, pero hindi naman ganun kalala actually. O, sa mga nagtatanong at sa Oo. mga concern, ano nga ba yon? Sabihin mo sa kanila para, Pagka, kasi oo, ako yung mini-message, Oo. 'di ba? nagka-ulcer ako, pero nung sumasakit siya, hindi ko pinapansin actually. Pero nung nakita ko na yung ano talaga yung dahilan, doon ako nagkaroon ng depression, stress. Nung nalaman ko yung ano yung sakit ko, kaya mahirap. Ayan, may dumaan. Mm. Okay. Tapos hindi ko naman din inaasahan dahil nga sa ganung mangyayari kasi akala ko lang din ay makukuha lang din sa
bagay na gamot lang. Pero hindi pala gano'n kadali. Marami ka palang pagdadaanan. Pero okay ka na ba ngayon? Sa awa ng Diyos, okay naman dahil Siyempre, ang dami nagmamahal ng mga kaibigan natin sa'yo. oo. At ang daming nagulat din na, ayun nga, yung pagkapayat mo, kahit Mm. ako, sobrang nabigla din. Pero sa pictures, okay. Okay ka din naman na ngayon. Siguro yung mga dating hindi nakita Dati. sa'yo. Dati talaga sobrang payat ko dahil talagang yung galaw ko may limitasyon. Pati yung kain ko may limitasyon din talaga. Kaya nung naging okay na ako, ayun, medyo naibabalik ko na rin. Pero hindi pa ganun kadali kasi sabi nga ng aking doktor, minimize na yung kain. So, ibig sabihin yung sakit mo pala, yung sa ulcer talaga, Mm. na pwedeng maging dahilan ng ng Cancer? Colon cancer or colon cancer. or pagkasawi ng buhay hangga't kung Pag hindi mo oo. inagapan at pag naging matigas ang ulo mo Oo. talaga. Pero anong mga nararamdaman mo ngayon na Ngayon, nagtitik ka ba ng mga gamot or something? ngayon okay naman na ako pero nagti-take ako ng gamot pag alam kong sumasakit. Pero for now, okay naman na ako. Awa ng Diyos dahil natigil ko na yung gamot. And what about sa mga pagkain? Ano ba yung mga Sa pagkain bawal? naman, Bawal ba magpuyat? ngayon, Bawal bang oo, dati, tumawa ng malakas? bawal ako, ang pinagbabawal sa akin, unang-una sa lahat, kape. Bawal na Oh, magkape. so alam nyo na mga besh yung mahilig magkape dyan. Kape without sugar. Anything. Amerikano, ganun, bawal na sa akin ngayon. At kasi bawal din yung magkakape ka at the same Wala kang time, walang laman ng tiyan mo. oo, yun ang wala kang sabi mo, tubig, yun ang oo. kinaugalian mo talaga sa Yun opisina. talaga yung umpisa. Oo. Oo. Kanina nagkukwentuhan na kami, si Ricky pala, ang sisti talaga lagi ginagawa sa araw-araw na parang ang tagal niya lang ginagawa. Nagkakape lang siya, pero walang laman yung tiyan niya. Totoo. Kaya feeling niya daw isa yun sa mga dahilan. pinaka-tubig ko na yung kakain ka yung ka palang inom ng tubig. Yun pa lang. Saka yun, hindi siya matubig kasi. Totoo. Kaya laking pinagbago. Kaya yung nagkakape dyan, ay hanggat maaari minom kayo ng tubig. Kung Yun kayang lang. iwasan, Oo, iwasan. iwasan nyo na rin. Kung halimbawa hindi nyo talaga maiwasan, after nyo magkape, minom kayo ng tubig. Yun lang. Para at least maging safe din kayo kung gusto niyo pang tumagal talaga sa buhay niyo. Pero kasi ngayon sa edad namin, parang lesson learned na rin din talaga na kailangan mo talaga matuto. Pero sa palagay mo ba, yung nangyayari sa inyo yan, merong bang dahilan? Kung bakit ka nagkasakit, kung bakit may mga problemang dumarating sa buhay mo ngayon, besh? Actually, totoo yun. Kasi naging pasaway ako Kasi nung panahon na Malakas ka, yung mga ganon, di ba? malakas ako, hindi ako gumagawa ng dapat sa karapat-dapat, hindi ko nagawa. Kaya siguro ito ngayon, binigyan ako ng lakas para maging malakas uli. Dahil marami din ako naging kasalanan actually. Hindi ko naman talaga yun itatago. Kasi nung unang malakas ako, binaliwala ko lahat Na parang isip ko, normal lang yun. Pero Pag may pagdating, nararamdaman na, Oo. yung ganon. Talaga tayo, di ba mga besh, parang pag medyo bata-bata talaga tayo, parang normal lang talaga sa atin, Oo, di ba? totoo. Pero pag nandun na tayo sa age na parang medyo tumatanda na tayo, doon natin nalalaman talaga na alam natin na meron na tayong nararamdaman, di ba? Like, Kaya- yun nga, yung kay Ricky, ganun na, parang meron na siyang realization talaga. Totoo yun. Kaya hanggat malakas pa kayo, at hanggat kaya nyo pa, i-skip nyo muna kung ano yung mga bawal talaga. Ang masasabi ko lang din, May dumaan. May nagtapon ng basura. Besh, si Ricky kasi, hindi siya ganun kakayang yung tumawa ng malakas. Bakit? dati, naghahalak-hak akong tumawa ngayon, hindi na kasi sobrang sakit talaga. Parang yung mga nerves niya daw, Oo, ayun isa nagagalit. pa, pag halimbawa, yung na-overwhelm ako, Oo. minsan nagagalit siya, naging Oo. strong ako. Minsan, yung mga nerves ko nagagalit. Oo, mga yun ang sabi niya sa akin. Pero baka alam niyo yung explanation talaga kung bakit ganun. Pero sabi niya, about sa nerves nga daw sa paa niya, yung sa leeg niya, basta yung sa tiyan niya, yun yung mga dahilan kung bakit nagkaganyan siya. Pero ang sabi niya din naman sa akin ngayon, okay naman na siya. Kumbaga, may mga follow-up check-up siya.
And at the same time, sabi ng doktor, okay naman. Okay naman na ako. Oo, okay Basta naman. ang importante ay kung ano yung bawal, wag ko nang gawin. Ganun. Oo, yung mga pagkain, Oo, yun. Yun din naman pagkain. sinabi ko din sa kanya. Kasi ang pagkain ko ngayon hindi na bultuhan eh. Mm. Ganito na lang eh. Oo, So, ibig sabihin, hindi ka na mahilig sa mga buffet. exactly. Oo. Parang bawal So, hindi ka na. na nagbo-buffet. Siguro pag tikim-tikim pero lugi rin sa bayad. Parang kakaiba naman yung tikim-tikim na yan. Oo, ganyan siya. Hindi siya yung talagang, namimiss ko kayo. Kung napanood niyo yung vlog namin, pinost natin yun, that was 5 years ago. Oo. Grabe. Kaya sabi ko, Ricky, gawa tayo ng video ulit na, alam mo yun, ang sarap balikan. Baka mamaya ito, 5 years ulit. Ilang taon na tayo, di ba? Oo. Pag after 5 years ulit, Hindi mo rin grabe. hindi mo Ang rin taba pa natin noon. Pareho kaming pumayat. Oo. Ako naman, papapayat naman talaga ako. Ako ang timbang ko ngayon Oo. 68 eh. Grabe. No. Dati hindi ako pwedeng magpuyat. Yung pag nagtitig ako ng gamot, tulala ako. Alam mo yun, parang tulala ka lang. Pero ngayon, okay naman na ako. Mm. Yung nakakapagaran na ako. Yung ang tawa ko nga lang, hindi na yung katulad dati. Mm. May halakhak. Oo, yun. Alam Yun mo, nakakamiss. Pero at least, sa totoo lang, okay naman siya. Ayan, sa mga nagtatanong po, kasi for sure, ako medyo nabahala din sa kanya. And sabi ko nga sa inyo, itong taong to, hindi nagsasabi ng problema to eh. Yun ang problema din sa kanya na hindi siya open talaga. Pero alam ko may dinadala talaga siya. Pero never yan nag-open para sa lahat. Hanggat kaya niyang i-keep. kinikip niya talaga at hanggang kaya niyang isolve yung problema, sinusolve niya. So ano bang natutunan mo sa nangyari sa inyo na nagkasakit ka? Ano yung mga gusto mong gawin? Yung gusto kong gawin, yung ibalik yung dati. Kung sino ako. At yung mga hindi na dapat gawin, tulad niyan, katulad niyan, yung kung ano yung bawal, sundin na lang. Disiplinahin mo na yung sarili mo. Hindi taon-taon ay bumabata tayo, nadadagdagan tayo ng edad. Kasi yung importante, kung alam mong may nararamdaman ka na, pa-check up ka na. Yes, tama yun. Kasi hindi po pwedeng i-ignore. Hindi katulad ko dati, wala yan, ano ko lang yan. Parang ipahinga ko lang yan. Diba? Parang inom ko lang ng gamot yan at hindi naman na-check up, di ba? Kasi yun ang nagkikipapil natin eh. Diba? Parang i-ignore kasi, siyempre pag pumunta ka nga naman sa ospital, parang mangyayari kasi, pag nalaman mo yung sakit mo, madi-depress ka na talaga, ma-stress ka na. Masyado pag wala ka pa insurance dito. O, diba? Pero hanggat maaari, may insurance kayo, i-grab nyo lang. Huwag nyo sayangin yung pagkakataon na maghihinayang kayo sa pamasahe. Pamasahe lang yan eh. Pero yung sakit mo, yun ang delikado. Hanggat maaari. Saka, pagpapanata. Exactly. Huwag kayong... Pagtupad. Yun, Yun ang nagustuhan ko sa sinabi ni Besh talaga sa akin, yung hindi siya huminto sa pagtupad talaga. Kung bagkos, talagang nagtuloy-tuloy siya at talagang naging matibay talaga siya. Yung kinakwento sa akin kanina. Manalangin ka, magpanata ka, kung ano yung hinihiling mo, kung anong nararamdaman mo ngayon, panata mo, diretso mo lang yan. Kasi ako, sa totoo lang, 11 years na ako sa iglesia, noong July 31. Ito lang, wala akong pinagsisisihan. Hindi ako nagsisisi dahil ng iglesia ako, hindi. Siguro nagsisisi ako dahil nagkasakit ako. At mga besh, at the same time, yung kapatid niya rin namatay, kamamatay lang. Isa din yun sa mga dahilan kung bakit. Siyempre, di ba, tao lang tayo, nagkakasakit, at the same time, iniiwan ng mama sa buhay. Yung, siyempre, malulungkot ka talaga. Pero dito kay Ricky, nakita ko talaga na kung gaano siya katatag talaga. Saka pag nasa tupad ka, kahit anong pagod mo sa trabaho, pag nasa tupad ka, nawawala eh. Na parang... At kung kahit may pinagdadaanan ka. Oo. Alam mo yung tipo na pagod ka ng ganang trabaho, puyat ka pa, marami ka pang isipin. Pero pag nasa tupad ka, doon mo mararamdaman na andun din siya eh. Andun din ang ama na naggagabay din sa'yo. Mapapagod ka uli after ng tupad mo. Doon ka palang makakaramdaman ng pagod. Kaya nga sabi ko, bakit ganun? Na parang pagod na pagod ka sa trabaho,
Parang tinatamad kang tumupad pero hindi mo magawang maging matamad. Kailangan pumunta. Tapos, pagdating mo sa tupad, nawawala. Ako, ewan ko sa iba, pero sa akin kasi, gano'n ang pananaw ko. Dahil sa sitwasyon ko, siguro, pero noon pa man ngayon, tatlo na ang tungkulin ko, di ba? Hindi naman natin ikakaila yon, di ba? Pero sabi ko nga, ang pagtupad ay hindi lang sa pilitan. Dapat yun, talagang i-proceed mo yan na tungkulin Buong mo yan. puso. Oo. Ganun dapat. Hindi yung napipilitan ka lang dahil gusto mo lang. Hindi. Kasi pag nasa tupad ka, parang iba yung pakiramdam. Gaan ang loob ko kasi hindi ka pinapabayaan ng Ama pagdating sa mga ganyang problema mo. Siguro kung sa sitwasyon ko ngayon, siguro baka Bumigay ka na. bumigay na ako, baka wala na ako sa kahalalan ko siguro. Kasi sa ganitong sitwasyon na nangyari, siyempre, bibitaw ka dyan kasi siyempre isipin mo, Bakit ikaw? bakit ako, di ba? Tama, bakit ako? Marami ng iba dyan. So, may rason kung bakit. Kasi nga, hindi ka naman bibigyan ng Ama ng pagsubok kung hindi mo kayang gawin at hindi mo kayang labanan. Tama. Tumanggap ka ng pagsubok kasi alam naman ng Ama na pagsubok yan Para sa akin, malakas ako sa Ama. Hindi ako pinapabayaan. Sa totoo lang, ngayon sabi ko nga sa inyo, may pinagdadaanan siya. Bukod sa sakit niya, ngayon naman, yung kapatid niya namatay and hindi pa naililibing. Parang normal sa kanya. Pero, Kasi kung iiyak mo nang iiyak kasi, parang mangyari kasi, parang, nandyan yan Pero kailangan mo din naman ipaubayan na sa Panginoon. Darating din tayo dyan so anong masabi mo sa mga besh natin bago tayo magpaalam? Basta kung meron kayo naramdaman, ayun nga, inulit lang namin, kung may nararamdaman kayo nakakaiba sa inyong katawan o sa inyong nararamdaman, huwag na kayo magdalawang isip na magpa-check up. Yes. Kung may insurance kayo, i-grab mo lang yan. Huwag Oo. kayo maghinay sa pamasahe, sa gamot, kasi may discount naman yan. Oo. Pero sa mga walang insurance, Bahala na kayo dyan. Aray ko! Ibang utang niya mga Mars! hanggat maaari, ingatan nyo lang ang buhay nyo. Oo. Hindi. Yung mga walang insurance. Wala may insurance. Kawawa naman kayo. Yung mga walang mga insurance. mahihirap. Hindi. Yung mga walang insurance, mag-keep kayo buwan-buwan ng 10 dirham. Oo, di ba? Oo. Kasi ang mahal ng pa-check up dito. Sa Dubai pa lang, magkano na? Consultation pa lang mahal na, Oo, di ba? diba? Oo. Kaya yun. pag may mga company kayo, kulitin nyo. No, magkaroon. Kasi magagamit nyo talaga dyan, di ba? Mm. Pangalawa, yung, siyempre, yung kailangan matibay yung pananampalataya talaga natin, di ba? Hanggat meron kayong maitatabi, itabi nyo para pag halimbawa kailangan nyo, emergency nyo, meron kayong mabubunot. May importante doon Oo. Kasi bibigyan ka naman ng Ama dyan ng halimbawa ng pagkakataon na andyan yung panata pero magtabi ka rin ng pansarili mo. Sabi nga, dapat nilalakipan din ang gawa. Exactly. Kaya yon. So ayun, maraming salamat, Besh. At least, na-clear na natin, di ba? And ayun, masaya talaga ako na nagkita talaga kami ngayon. Kahit sabihin mong madaling araw na, paumaga na, 2:20. Imagine nung papasok pa ako mamaya, Besh. Dahil salamat sa time mo kasi Oo. pinagbigyan mo ako. And salamat din sa'yo, Besh. Oo. Sabi ko nga sa'yo, itong bidyong to, itong vlog na to, alam mo, memories ko na naman para sa atin. Kaya lang kasi yung BFF natin, wala. Hi mo ulit siya, hi. Ward, huwag ka na magtampo. Oo. Patanda na tayo, hindi na tayo pabata. Diyos ko, hindi na Saka tayo wag ka na mababa. nananakit, sabi Oo, mo. huwag ka na mananapak bigla-bigla. Kasi mapapatulan ka na namin. Good news na okay siya talaga ngayon. Pero syempre, iba na yung Ricky dating yung pwede mo nang sapak-sapakin, yung suntok. Hindi na siya ngayon gano'n. As yung tawa niya, parang limit na rin din. Limitasyon na talaga. Pero Ano Besh, na yan relasyon. oo. Mayroon tayong limit kung hanggang saan lang yung atin. Yeah! Yun. So maraming salamat sa iyo, Salamat din, Besh. Besh. Ayun, salamat talaga sa time and salamat sa bonding. And syempre maraming salamat din sa mga nag-message din sa akin kasi nag-story ako about sa kanya, yung picture. Sinaloka sila, nakahiga ka, parang may sakit ka na talaga. Sabi, ano nangyari kay Ricky? Nag-word nga ako sa'yo, sabi ko, ano ba naman ito?
Sa akin ni Balong, sabi ko, ano, huling hatilan ba yun? Tapos, alam mo ba yung message mo sa akin na parang, Di ba? Ayun. ano, natakot ako bigla. So may dadaan ulit. So ayun lang. Kasi nga, palinis na talaga. So Oo. maraming salamat sa inyo. Don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Follow nyo din po ako sa social media account. Maraming salamat. Paalam na tayo, Sige Besh. po, Bye! Ingat po kayo. Ingat, bye-bye.